Sa maingay na mga kalsada ng Hong Kong nagmula ang pamilya ni Elisa Lam. Ang kanyang mga magulang, sina David at Vienna, ay nangarap ng mas tahimik at masaganang buhay. Kaya naman nilisan nila ang Hong Kong at lumipat sa Canada at nakapagbukas ng restaurant sa Burnaby. April 30, 1991, binayayaan ang mag-asawa ng anak na babae at ito ay si Elisa. Ang kanyang Cantonese name ay Lam Hoye. Si Elisa ay lumaking matalino, masayahin at puno ng pangarap. Bilang estudyante sa University of British Columbia, siya ay kinilala bilang isang mahusay na manunulat. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga ngiti, may isang bagyong namumuo. Taong 2010, sinimulan niya ang blog na Ia Fields. Dito niya ibinuhos ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa fashion. Ito ay naging diary ng isang babaeng unti-unting nilalamon ng kalungkutan. Dito niya unang inamin ang kanyang pakikipaglaban sa bipolar disorder at depression. Sa isang blog post noong January 2012, ikinalungkot ni Lisa na ang isang relapse sa simula ng kasalukuyang school term ay napilitan siyang mag-drop out ng ilang klase na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na lubos na walang direksyon at nawawala. Kinamagatan niya ang kanyang post na "You're always haunted by the idea you're wasting your life" mula sa isang sipi ng nobelistang si Chuck Palahniuk. Ginamit niya ang siping iyon bilang epigraph ng kanyang buong blog. Nabahala si Lisa sa kanyang transcript dahil baka ito ay magmumukhang kahina-hinala dahil sa dami ng mga withdrawal at dropout. At baka magresulta din ito sa hindi na niya pagpapatuloy ng pag-aaral at pagpasok sa graduate school. Mahigit 2 taon matapos na simula ni Elisa ang kanyang vlogging, inihayag niya na iiwan na niya ang vlog na iyon para sa isa pang bagong vlog na sinimulan niya sa Tumblr, ang Novel Novu. Karamihan sa nilalaman nito ay binubuo ng mga larawan ng fashion, salawikain at ilang post na isinulat niya mismo. Ginamit pa rin niya ang parihong sipe mula kay Palinok bilang epigraph. Na-diagnose si Elisa na may bipolar disorder at depression. Nagkaroon siya ng samot-saring gamot para sa kanyang mental health disorder. Ilan dito ay ang bupropion, lamotrigine, quetiapine, dextroamphetamine at venlafaxine. Ang sakit sa kanyang pag-iisip ay inilihim ng pamilyang Lam. Si Elisa na nakipaglaban sa bipolar disorder ay hindi nakitaan ng history ng mga ideyang magpakamatay o tinatawag na suicidal ideation o kahit ang pagtatangka nito. Bagamat may isang ulat na nagsabing dati siyang nawala ng sandali. May kasaysayan din si Elisa ng hindi pag-inom ng kanyang mga gamot sa bipolar. At dahil dito, sa ilang pagkakataon ay nakakaranas siya ng mga guni-guni o paranoia na naging dahilan upang magtago siya sa ilalim ng kanyang kama. Hindi bababa sa isang beses siyang naospital dahil sa isa sa mga episode na ito. Naglakbay ang dalaga ng mag-isa patungong California gamit ang mga tren ng Amtrak at mga intercity bus. Nagsimula ang kanyang biyahe mula sa Vancouver, Canada, at binisita niya ang mga lugar tulad ng San Diego Zoo bago siya nakarating sa Los Angeles at nag-check-in sa Cecil Hotel noong January 2013. January 26, 2013 ay ang eksaktong araw na dumating siya sa LA at nag-check-in sa Cecil Hotel. Ang Cecil Hotel ay isang pugad ng madilim na mga kasaysayan ng trahedya at ito ay naging lugar ng mga aksidente at pagpapakamatay at naging pansamantalang tirahan ng mga kilabot na kriminal. Sa loob ng halos isang siglo, ang gusaling ito ay naitala bilang lokasyon ng hindi mabilang na trahedya. Sa katunayan, dekada at 30 pa lamang, naging madalas na ang mga ulat ng mga individual na tumatalon mula sa mga bintana nito upang wakasan ang kanilang buhay. Ang paulit-ulit na pattern ng kamatayan ay nagbigay sa hotel ng reputasyong cursed o isinumpa. Ang lokasyon ng Cecil Hotel ay isa sa pinakamalaking dahilan ng marahas nitong kasaysayan. Matatagpuan ito sa gilid ng Skid Row.
isang 50-block na radius sa downtown LA na may pinakamataas na concentration ng homelessness at mental health crisis sa bansa. Ang Skid Row ay isang neighborhood ng downtown LA kung saan libo-libong tao ang nakatira sa mga makeshift na encampment o mga tent encampments sa mga sidewalk at kalye. Nakatira sa lansangan kasama ang mga personal na gamit, basura at improvised na tirahan. Maraming tao dito na palaboy-laboy at kadalasan may mga issue sa pag-iisip, lalo na ang schizophrenia. Ang schizophrenia ay ang pinakamatindi na mental issue sa hinaharap dahil sa pagkakaroon ng biglaang hallucinations, paranoia o pagkawala sa realidad na magdudulot ng danger to self or danger to others. Isa sa simptomas ng schizophrenia ay ang auditory hallucination kung saan nakakarinig ang isang tao ng mga pag-uutos, komento o panira mula sa isang tao na hindi naman nakikita. Makitaan din ang pagsasalita na mag-isa, pagsigaw sa wala o biglang reaksyon na parang may kausap. Sa Skid Row, karaniwan din ang paranoid delusion na persecutory type, kung saan iniisip nila na may sumusubaybay, nagbabanta o gustong saktan sila. Kasama na rin dito ang disorganized behavior, walang direksyon sa paglalakad, biglang galaw, erratic o repetitive actions o catatonic na biglang pagtigil at tulala. Maaaring magmukhang bizarre tulad ng pagtawa na walang dahilan o pagsuot ng hindi naaangkop na damit. Ang lahat ng ito ay makikita sa gitna ng napakabisi na komunidad dahil maraming businesses, buildings at mga silid tanggapan, lalo na sa mga retailers and wholesalers na negosyo sa fashion district at mga serbisyong panlipunan, nandyan ang Volunteers of America, social services at kung ano pang serbisyo at pinipisyong handog mula sa iba't ibang ahensya. Ito ay isang masikip at siksik na urban area na humigit kumulang 50 blocks radius na may mahabang kasaysayan, mahigit isang siglo, bilang pugad ng mga pansamantalang manggagawa, ngunit kalaunan ay naging lugar ng matinding kahirapan, laganap na pang-aabuso sa droga at matinding krisis sa mental health. Bagamat mayroon itong matatag na komunidad na may natatanging sining at pagpapahayag ng kultura, madalas itong tinitingnan ng may pagkasuklam at takot dahil kalat ang krimen at trahedya sa mga lansangang ito. Sa kasalukuyan, ang konsentrasyon ng homelessness ay napapalibutan ng mga rapidly gentrifying at vibrant neighborhoods na naging mas upscale at tourist-friendly ngayong 2025. Gayunpaman, lubos na pinapayuhan ang lahat ng mga manlalakbay, turista at maging ang mga lokal na residente sa kalapit na mga neighborhood na laging maging maingat at mapagmatsyag. Sa una, itinalaga si Elisa sa isang shared room sa ikalimang palapag ng hotel. Gayunpaman, nagrereklamo ang kanyang mga roommate tungkol sa kung ano ang kalaunan ay ilarawan ng abogado ng hotel bilang certain odd behavior at inilipat si Elisa sa sarili niyang kwarto pagkatapos ng 2 araw. Ayon kay Amy Price, ang manager ng Cecil Hotel at Stay on Main, noong panahon ng pagkawala ni Elisa ay nag-iwan pa siya ng mga note para sa kanyang mga roommate na nagsasabing go home at go away. At nilak niya ang mga pinto ng kwarto at nangangailangan ng password umano bago makapasok. Ilang araw bago siya nawala, nanood pa si Elisa ng isang live taping ng Conan O'Brien show sa Burbank. Ngunit inescort siyang palabas ng premises ng security dahil sa disruptive behavior nito. Sa kanyang paglalakbay, tinatawagan naman ni Elisa ang kanyang mga magulang sa British Columbia araw-araw hanggang sa araw na siya ay nawala. Noong January 31, 2013 ay ang araw na nakatakda siyang mag-check-out sa Cecil Hotel at planong pagpunta sa Santa Cruz. Hindi na nakatanggap ng tawag ang kanyang mga magulang at dahil sa lubhang pag-aalala nito, sila mismo ang tumawag sa Los Angeles Police Department. Agad naman na lumipad ang kanyang pamilya patungong LA upang tumulong sa paghanap sa kanya. Sinabi ng mga staff ng hotel na nakita sa kanya noong araw na iyon na siya ay mag-isa lamang.
Sa labas ng hotel, si Cathy Orphan, ang manager ng The Last Bookstore, ang tanging taong naalala na nakita sa kanya nung araw na iyon. She was outgoing, very lively, very friendly, habang bumibili ng mga regalo na iuuwi sa kanyang pamilya. Sinabi rin ng manager na nagtatanong pa nga si Lisa tungkol sa kung anong libro ang bibilhin niya at kung masyado bang mabigat ang mga ito para dalhin habang siya ay maglalakbay. Pinangasiwaan ng pulisya ang paghahanap sa hotel hanggang sa pinahihintulutan ng batas. Sinuri nila ang kwarto ni Elisa at ginamit ang mga asong panuri sa buong gusali, kabilang ang rooftop. Ngunit hindi na pick up ng mga aso ang kanyang amoy. Noong February 6, isang linggo matapos hiling makita si Elisa, nagpa siya ang LAPD na kailangan ng karagdagang tulong. Naglagay sila ng mga flyer na may larawan niya sa kapitbahayan at sa online. Dahil dito, napansin ng publiko ang kaso sa pamamagitan ng media. February 13, 2013, matapos ang isa pang linggo na walang anumang bakas kay Elisa, inilabas ng LAPD ang isang video kung saan siya huling nakita. Kuha ng surveillance camera sa isang mga elevator ng Cecil Hotel noong January 31. Sa humigit kumulang 2.5 minuto lamang ng footage, makikita si Elisa na mag-isa at walang kasama sa loob ng elevator at gumagawa ng mga kakaiba at hindi pangkaraniwang galaw at kilos. Pinipindot ang bawat button sa panel board ng elevator. Sumilip sa hallway at sa isang punto ay lumabas ng elevator habang nananatiling bukas ang mga pinto. Nang hindi maisara ang mga pinto pagkatapos niyang bumalik, tuluyan na siyang umalis at nang makaalis ay saka nagsara ang mga pinto ng elevator. Ang video ay nakahikayat ng pandaigdigang interes sa kaso dahil sa kakaibang pag-uugali ni Elisa at ito ay malawakang pinag-aralan at tinalakay. Naging viral din ito ng i-repost, kabilang sa Chinese video sharing site na Youko, kung saan ito ay umabot ng 3 million views at 40,000 na comments sa loob lamang ng unang 10 araw. Marami sa mga comments ang nagsasabing nakakabagabag at nakakakilabot panoorin ito. Maraming theory ang lumitaw upang ipaliwanag ang kanyang mga kilos. Isa dito ay ang pagtatakang gawin ni Elisa na paanda rin ang elevator upang makatakas mula sa isang taong humahabol sa kanya. May mga nagsabi naman na baka siya ay nasa impluensya ng ecstasy o iba pang party drugs. Ngunit wala ni isa man sa mga ito ang natuklasan sa kanyang katawan. Nang malaman ang kanyang bipolar disorder, lumitaw din ang teorya na siya ay nakaranas ng isang psychotic episode. Habang ginagawa ang paghahanap kay Elisa, nagsimulang magreklamo ang mga residente sa hotel tungkol sa mababang pressure ng tubig. May mga ilan na nagsabi na ang supply ng kanilang tubig ay kulay itim at may kakaibang lasa. Kaya tumaga ng February 19, ang head ng hotel ay agad na pinasuri ang problema ng supply ng tubig. Ang mga maintenance worker ay umakyat at sinuri ang bawat linya at daluyan ng tubig. Nang walang makitang problema ay saka naman inakyat ang rooftop para tingnan ang tangke ng tubig na nagbibigay supply sa mga kwarto ng mga bisita, kusina at coffee shop. Is what it looks like at the Cecil Hotel in LA. You can see officials surrounding a water tank. This morning, someone complained about the water pressure at the hotel. Nagulantang ang isang maintenance worker ng hotel nang makita ang katawan ni Elisa sa isa sa apat na 1,000 galon na tangke ng tubig na matatagpuan sa rooftop. Nakita niya si Elisa na nakalutang na nakatihaya sa tubig. Ang tubig ng tangke ay agad dinrain bago tinabas at ginupit upang magkaroon ng mas malaking labasan dahil masyadong maliit ang maintenance hatch nito para maipasok ang mga kagamitan na kailangan sa pagkuha sa katawan ni Elisa mula sa loob ng water tank. Makalipas ang 3 araw, February 21, inilabas ng tanggapan ng koronel ng Los Angeles ang natuklasan sa aksidenteng pagkalunod na may malaking kontribusyon ang bipolar disorder. Ang buong ulat ng koronel na ilabas noong buwan ng Honyo ay nagsabi na natagpuan ang katawan ni Elisa na hubad.
Ang mga damit ay katulad ng suot niya sa elevator video ay nakita na lumulutang sa tubig na natakpan na isa pang parang buhangin na particulate. Natagpuan din kasama ang kanyang relo at susi ng kwarto. Matapos suriin, ang katawan ni Elisa ay nakitaan ng katamtamang antas ng pagkabulok at pamamaga. Karamihan sa parte ng kanyang katawan ay greenish na may ilang batik-batik na nakita sa tiyan at malinaw na paghihiwalay na ng balat. Walang ebidensyang pisikal na trauma, sexual assault o senyales ng pagkitil ng sariling buhay. Ang mga toxicology tests ay nagpakita ng mga bakas na naaayon sa mga resita na gamot na natagpuan sa kanyang mga gamit, kasama ang mga non-prescription drugs tulad ng Sinotab at ibuprofen. Mayroon ding nakitang alcohol content pero kaunti lamang ito at wala ring nakita na recreational drugs sa kanyang sistema. Gayunpaman, napansin ng mga investigador at eksperto na ang therapeutic level ng kanyang mga resita na gamot sa kanyang sistema ay nagpapahiwatig na siya ay underdose o kinulang sa pag-inom o di kaya ay kumakailan lamang ay itinigil ang pag-inom sa kanyang mga prescribed medications. Natukoy ng imbestigasyon kung paano namatay si Elisa, ngunit sa una ay hindi ito nagbibigay ng paliwanag kung paano siya nakapasok sa tangke ng tubig. Ang mga pinto at hagdan ng patungo sa rooftop ng hotel ay nakakandado. Tanging mga staff lamang ng hotel ang may alam ng passcode at susi. At kung anumang pagtatangka ng pilitin ang mga ito na buksan, ay magti-trigger ng alarm. Nawala ang bakas ng kanyang amoy malapit sa isang bintana na konektado rito. Isang video na ipinost sa internet pagkatapos ng kamatayan ni Elisa ay nagpapakita ng madaling maabot ang rooftop ng hotel sa pamamagitan ng fire escape at nakita na nakabukas ang dalawa sa mga takip or safety hatch ng mga tangke ng tubig. Bukod sa patuloy na tanong kung paano nakarating si Elisa sa rooftop ng Cecil Hotel, marami ring nagduda at nagtanong kung kaya-kaya niyang pumasok sa loob ng tangke ng tubig ng mag-isa, lalo na sa kanyang pisikal na kondisyon at sa estado ng kanyang isipan noong mga oras na iyon. Ang apat na tangke ng tubig sa rooftop ay may mga malalaking cylindrical na may sukat na humigit kumulang 4 by 8 feet ang diameter at height na may kapasidad na 1,000 gallons na tubig ang bawat isa. Nakatuko din ang mga ito sa mga concrete block na humigit kumulang 8 to 10 feet ang taas mula sa sahig ng rooftop, kaya walang permanenteng hagdan o fixed access papunta sa itaas. Kinailangan pa ng mga hotel maintenance worker ng portable ladder upang akyatin at tingnan ang tubig sa loob. Protektado ang mga tangke na mabibigat ng metal lids na mahirap buhatin at ibalik mula sa loob, lalo na kung basang-basa na ang tao at nasa loob ng makitid na espasyo. Gayunpaman, sinabi ng hotel maintenance worker na si Santiago Lopez na siya ang una nakadiskubre sa katawan na nakabukas ang takip ng tangke nang makita niya ito noong February 19, 2013. Kaya nawala ang tanong kung paano niya supposedly maisara ito mula sa loob kung sakaling siya ay pumasok ng mag-isa. Isang karagdagang nakakabagabag na detalye, kahit ginamit ang mga police dogs upang hanapin si Elisa sa buong hotel, kabilang ang rooftop, ilang araw pagkatapos niyang nawala, wala man lang bakas ng kanyang amoy ang natukoy ng mga aso. Ito ay nagbigay daan sa maraming teorya, bagamat ang opisyal na paliwanag ay maaaring nawala ang trail ng amoy dahil sa tubig, hangin sa rooftop o iba pang salik. Sa kabila ng mga ito, ang opisyal na konklusyon ng LAPD at Coronel ay nananatiling accidental drowning na may malaking kontribusyon ang bipolar disorder ni Elisa na posibleng nagdulot ng psychotic episodes at nagudyok sa kanya na umakyat sa rooftop sa pamamagitan ng fire escape na madaling maabot noon at hindi laging nakakakandado. Nabuksan ang takip, hinubad ang damit at pumasok sa tangke. Marahil bilang taguan sa kanyang perceived threats. Walang ebidensya ng foul play o third-party involvement at maraming eksperto ang sumasang-ayon
na posibleng ito ay dahil sa kanyang mental state noon. Ngunit hanggang ngayon, 2025, ang eksaktong paano, lalo na ang kawalan ng scent trail at ang pisikal na hamon ng pag-akyat ay nananatiling pinagtalunan ng maraming online investigators at theorists na nagiging dahilan kung bakit patuloy na nakakabagabag ang kasong ito. Ang mga taga-suporta ng teorya na ang elevator video ay nagpapatunay na si Elisa ay nasa impluensya ng mga ipinagbabawal na droga ay hindi kumbinsido sa kabila ng kawalan ng mga ito sa toxicology screen. Iminungkahi nila na maaaring nalusaw o na-metabolize ang mga sangkap na iyon habang nasa loob ng tangke ang kanyang katawan sa panahon ng pagkabulok. O kaya naman ay uminom siya ng mga bihira at espesyal na halo ng droga na hindi kayang tuklasin ng karaniwang toxicology test. Ang nakakababang antas ng kanyang mga resita na gamot sa kanyang sistema kasama ang dami ng natirang tableta sa bote ng kanyang prescribed meds ay nagpapahiwatig na siya ay kinulang sa pag-inom o kumakailan lamang ay tumigil sa pag-inom ng kanyang gamot para sa bipolar disorder, isang bagay na maaring nagbunga ng isang psychotic episode. Pinuna rin ang ulat ng autopsy at ang mga konklusyon nito dahil sa kakulangan at hindi kumpletong impormasyon. Halimbawa, hindi binanggit sa ulat ang mga resulta ng rape kit at fingernail kit o kung ito man talaga ay prinoseso. Nakadokumento rin ang pagkakaroon ng subcutaneous pooling of blood sa anal area ni Elisa na para sa ilang nagmamasid ay maaring indikasyon ng sexual abuse. Gayunpaman, binigyan din ng isang pathologist na maaari rin itong bunga ng pamamaga habang nagaganap ang pagkakabulok ng katawan at prolapse ng rectum area. Ang mga pathologist ng coronel ay nagpapakita rin ng ilang pag-aalinlangan o ambivalence tungkol sa kanilang panghuling konklusyon na aksidente ang pagkamatay ni Elisa. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, nagpatuloy pa rin ang pag-update ng kanyang Tumblr blog na malamang ay sa pamamagitan ng Q feature ng Tumblr na nagpapahintulot sa mga post na otomatikong maipublish kahit wala ang user. Hindi rin natagpuan ang kanyang cellphone ni sa katawan niya o sa kanyang kwarto sa hotel. Hindi malinaw kung ang patuloy na pag-update ng blog ay dahil sa pagnanakaw ng kanyang phone, gawa ng isang hacker o talagang sa queue lamang. Gayun din, hindi alam kung may kaugnayan ang mga update na ito sa kanyang pagkamatay. Noong September ng parehong taon 2013, nagsampa ng wrongful death lawsuit ang mga magulang ni Elisa laban sa hotel. Inakusahan nila ito ng nabigong suriin at alamin ang mga panganib sa hotel na nagdudulot ng hindi makatuwirang peligro kay Elisa at sa iba pang bisita ng hotel at hinihingi ang danyos o unspecified damages o hindi tiyak na dami ng pinsala pati na ang gastos sa libing. Ipinagtanggol naman ng hotel na hindi nila makatwirang inaasahan na maaaring pumasok si Elisa sa mga tangke ng tubig at dahil nananatili pa rin hindi malinaw kung paano siyang nakapasok doon, walang maaaring ituring na pananagutan sa hindi pagpigil dito. Taong 2015, 2 taon ang nakalipas, ibinagsak o dinismiss ang kaso. Sa wakas, ang trahedyang nangyari kay Elisa Lam sa Cecil Hotel noong 2013 ay opisyal na tinapos ng Los Angeles County's Coroner's Office. Idineklara na accidental drowning ang sanhi ng kanyang kamatayan. Pinaniniwalaan na dahil sa kanyang hindi regular na pag-inom ng gamot, nagkaroon siya ng psychotic episodes na nagudyok sa kanya na umakyat sa restricted area, ang rooftop. Bagamat maraming conspiracy theories ang lumaganap dahil sa viral elevator footage at sa madilim na history ng Cecil Hotel, nanindigan ang pulisya at koronel na ito ay isang malagim na aksidente na nauugnay sa kanyang mental health condition. Ang kaso ay opisyal na isinara noong 2013 at hanggang ngayon, ito ay nananatiling paalaala ng kahalagahan ng mental health awareness. Sa muli, ito ang Unwanted Tales. Salamat sa inyong pakikinig.